Nagkagirian naman ang pulisya at ang mga ralista na sumugod sa tanggapan ng ombudsman. Apila nila, huwag pagtakpan ang mga dapat managot sa mga maanomalyang proyekto ng gobyerno. Nakatutok si Salima Refran. Kasabay ng pagpasok ng convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sumugod ang iba't ibang grupo sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Nakagirian nila ang mga pulis Quezon City nang subukan nilang pumasok. Kinalampag nila ang gate para panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian sa flood control at infrastructure projects. Inikisan din nila ang mga larawan ni na Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na nasa likod umano ng flood control project sa Cebu. Sigaw nila, huwag mamili sa pananagutin at walang pagtakpan. At dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Send help, please. Kasunod ng mapaminsalang baha sa Visayas dulot ng Bagyong Tino, hiling nilang imbestigahan ng Ombudsman ang mahigit 400 flood control projects sa Cebu na nagkakahalaga ng halos 27 bilyong piso. Kailangan may managot dito sa Cebu flooding disaster. Sino ang mga opisyal na nag-approve ng permit para sa real estate, quarrying, reclamation, mining na responsable dito sa baha? Sino ang responsable sa mga substandard na flood control project sa Cebu? Ayon sa Office of the Ombudsman, nakikiramay sila sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Inatasan nito ang isang special task force para imbestigahan ang mga proyektong dapat pumigil sa pinsala ng bagyo tulad ng baha. Sinusubukan pa naming hingin ang pahayag ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.